Tito Sherman, mali ako nun. Sorry. Yan lang ang di ka na umunawa ng mali. Akata humingi ng tawad kay Shernan sa nagawa niya noon. Shernan tinira ang PSP sa pagtanggap nito sa isang MC. Nai-upload na rin sa wakas ang hinihintay ng marami na laban ni Sak Maestro at Shernan nitong nakaraang Ahon 14. Naging maganda naman ang takbo ng battle sa una at pangalawang round ng dalawa kung saan dinaan ni Shernan sa comedy ang mga banat at teknikala naman ang kay Sak. Ngunit pagsapit ng ikatlong round ay kapansin-pansin na mukhang kinulang si Sak sa preparasyon dahil may ilang stumbles ito at bahagyang tumagal ang round 3 niya na halos umabot ng 7 minuto. Nauna nang naikwento ni Shernan sa isang live niya ang pagkadismaya sa performance na ito ni Sak na ayon dito ay nakaramdam pa ng pagbaba ng self-esteem dahil hindi umano siya pinaghandaan nito. Nakadagdag pa ng disappointment ni Shernan ang naging usap-usapan na matinding performance si Sak sa laban nila ni Zaki sa Matira Mayaman kamakailan lang. At sa round 3 nga ni Shernan ay binanggit niya ang pagsali ni Sak Maestro sa PSP at ang nabalitaan daw niyang pag-alis nito sa flip top pagkatapos ng ahon. Tila ipinaalala naman ni Shernan kung gaano kalaki ang naitulong kay Sak ng flip top at ang pangungutang di umano nito kay Enigma. Binanggit rin ni Shernan ang ginawang pagtanggap ng PSP sa isang MC na manyakis daw at hinayaan pang makapagpaliwanag. Una nang sinabi ni Shernan bago pa lumabas ang battle nila ni Sak na inalok na raw pala siya ng PSP ngunit tumanggi siya dahil sa liit daw ng offer sa kanya. Balita ko sasali ka sa PSP kasi malaking premyo na kukuhain. Nagkakwento ka pa sa iba na aalis ka na sa flip top pagkatapos ka masikatin. Mas malaki yung talent fee. Para tanggapin ni Ribus itong liga, kailangan mo pang siraan. Pwede ka naman lumaban sa parehas ng walang iniiwanan. Nakarinig ka lang ng 1 milyon niya, baka mo hindi na naman mapakalit. Nangalang ako sa PSP kasi mas malaki yung pera. Tapos battle ko na yung ahon. PSP talaga, promise, napakalaki ng pera. Pero nung wala pa yung PSP, puro ka utang kay Enigma. Kung walang flip top, wala ka. Kahit magraka habang buhay, hindi ka makikilala sa inyo. Puro ka pera. Kaya nagawa ng liga sa buhay mo, higit pa sa 1 milyon. Sa totoo lang, Teto, sa totoo lang, okay ang PSP. Kasi yan lang ang liga na umunawa ng ginaya ang makapagpaliwanag sa publiko. Samantala, tila nakaabot naman kay Akata ang mga nasabi ni Shernan sa live nito tungkol sa pinagmula ng paglalim na naging beef ng grupo nitong 3GS sa grupo nilang Armaletra. Sa kwento kasi ni Shernan ay palabas lang daw sana nila ang nasabing beef hanggang lumala dahil lang sa ginawa ni Akata na idinamay pati ang nasa ospital na anak ni Shernan. Umabot pa nga raw sa puntong hinahanap na ni Shernan si Akata sa lahat ng event dahil sa gigil niya rito. Sa isang live naman idinaan ni Akata ang paghingi ng tawad dito at sinabing pinagsisisihan na raw niya ito. Nangyari raw ito noong mga panahong dumadaan siya sa pinakamababang punto ng buhay niya at siya mismo ay galit sa ginawa niya. Kung magkikita man daw sila nito ay tao siyang haharap dito. Pinuri naman ni Akata ang performance ni Shernan na sa tingin niya raw ay napakalakas kumpara sa ipinakita ni Sak Maestro. Tito Sherman, ano yung sinabi? Ay, no, mali ako nun. Nagawa ko yun ng comment na yun. So, alam mo, nagsisisihan ko yun. Alam mo, pag-ibig na rin sa mga lumang interview na nandun yung Darkest Days 2. Ako boro na siya. Ako mismo, bad trip ako sa ilang ako. Sorry, huwag ka mag-alala. Kung nagkita tayo, yung lalaki na tinitawa. Harap ako sa ilang tao. Yung strength ni Shernan, kaya niya basahin yung gusto marinig ng crowd. At yan yung hirap sa style ni Sak Maestro na sobrang technical, na sunod-sunod ba at ang hirap ma-absorb ng mga tenga nung nanonood. Pero lakas Shernan, dito yung na naawa na ako kasi lakas ni Tito Shernan. Ganda na ang mga punta niya. Ganda rin yung mga pinupunta niya sa kaso masyado na siya disorganized.